Hi guys! For today's video, ipapakita ko sa inyo ang dalawang paraan ng pagdudugtong ng flat cord na wire o mga wires na ginagamit sa mga appliances sa bahay. Applicable din ito sa pagdudugtong ng mga maninipis na wire na ginagamit sa ating mga sasakyan. Sasabihin ko din dito ang mga do's and don'ts sa pagdudugtong ng wires. Kung gusto mong malaman yan, tapusin mo ang bidyong ito, kaibigan. Ang pinapakita ko ngayon ay ang kalimitang ginagamit o ginagawa sa pagdudugtong ng flat cord na wire. Ang paraan na ito ng pagdudugtong ay hindi ko nire-recommend dahil hindi ito safe, hindi matibay at hindi kaaya-ayang tignan. Hindi safe dahil may tendency na magdidikit ang dalawang linya ng wires at magkokos ito ng short circuit. Bukod dyan, mabilis din ito ma-disconnect sa tuwing nahahatak ang wire. Ang susunod na ipapakita ko ay ang aking sariling paraan sa pagdudugtong ng flat cord wire. So, ganito ko siya pinutol guys. Hindi pantay. Para hindi mag-short just in case matanggal ang magkabilang electrical tape ng dalawang wires. Para matibay ang pagkakadugtong guys, kailangan gumawa muna tayo ng hugis diamond dyan. Parang ganyan. And then, wag isagad na idikit para may space mamaya dun sa ibang wires na itatali. Then i-twist natin ng dalawang beses yung wire, ganyan. Bali kabilaan yan ha, o sa kabila naman tayo. Twist 1, 2. Okay, pagkatapos may twist, yung dalawa naman ang iti-twist natin, yung kabilaan. Press muna natin konti. Ayan yung dalawa naman, i-press, i-twist natin dalawang beses. Isa, dalawa. Dapat maigpit guys. Kapag maluwag o loose ang pagkakakonect ng dalawang wires, ito ay maaaring mag-create o mag-generate ng heat na siyang pagkalusaw ng insulator. Kaya dapat mahigpit yung part na yan guys. And then yung sobra, itatali natin paikot doon sa katawan ng main wire. Itong wire naman na ito ay iikot din natin pareho doon sa direction ng ikot ng unang wire na pinaikot natin sa main wire. O ayan, patapos na. Sa kabila naman tayo guys. Pareho lang din yung gagawin natin. I-twist ng dalawang beses. Tapos paikutin natin doon sa main wire. Ito ay kailangang gawin natin upang mas lalong mapatibay ang koneksyon ng dalawang wire at hindi agad o madaling o para hindi madaling mapigtas o ma-disconnect. So ganyan lang guys. Paikutin natin dyan. Then isunod natin yung isa. The same lang din ang direction. Dahan-dahan lang guys, baka masugat kayo, matusok kayo sa mga strands ng wire. Ayan, and then i-press natin. Mas matibay na yan kaysa sa nauna.
Kailangan nating ipitin ng plies para mas lalong mahigpitan. Mas matibay na ngayon yan guys. Kahit tilayin natin, yan, wag lang sobra. Yung sakto lang. O di ba? So, lagyan na muna natin ng electrical tape, guys, bago natin idugtong yung kabila para hindi tayo mahirapan. Sa pagtitape, kailangan naka-slant o nakagilid ng bagya yung electrical tape at kailangan ba natin ito paikot doon sa may conductor upang sa ganun ay hindi madaling lumuwag ang electrical tape para mas makapit, kumbaga konting banat yan, para mas fit at mas malinis tignan. So yung kabilang linya naman guys ang idudugtong natin. Sukatin muna natin kung hanggang saan. Tulad ng dati, pagsalubungin natin yung wire para makagawa ng hugis diamond. So, i-twist natin yung dalawang wire na yan, dalawang beses. Ganon din sa kabila guys, dalawang beses natin i-twist yung wire. Isunod natin yung dalawang wire na yan, i-twist din natin dalawang beses. Ganyan dapat guys ang magiging resulta pagkatapos ikot yung wire. Sunod natin yung kabila guys, the same procedure. Sa pagdudugtong ng dalawang AC wires guys, wala tayong sinusunod na polarity o yung positive negative. Dinudugtong natin siya kahit sa anong direksyon o kahit magkabaligtad, basta sinasaksak sa AC. Wala pong positive at negative yan. Kaya huwag matakot guys, kahit magkabaligtad, safe yan. Huwag lang magkadikit yung dalawang wires o dalawang linya ng kuryente. Higpitan natin guys gamit ang plies. Dapat pantayan guys pagkatapos nating idugtong para mas magandang tingnan at mas malinis. So lagyan na natin ng electrical tape guys. Ganyan lang muna kahaba ang ilalagay nating electrical tape para hindi masyadong makapal. Ulitin ko lang guys, sa pagte-tape kailangan naka-slant ng bagya yung electrical tape. Kung gusto nyo namang mas matibay at mas maganda ang pagkakabalot ng conductor, mas maganda bumili ng shrinkable tube. Ginamit ko ang electrical tape sa video na ito kasi ito yung kadalasan meron sa bahay. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano ginagamit ang shrinkable tube sa pag-insulate ng conductor. For the meantime, i-tape natin muna ito.
So mag-umpisa tayo dyan hanggang dun sa kabila. So ayan, tapos na siya guys. Mas maganda at mas malinis na siyang tignan. Ngayon naman ay papakita ko ang pagdudugtong sa pamamagitan ng pagsusulda gamit ang 30 watts soldering iron. So lagyan muna natin guys ng lead ang bawat wire na idudugtong. Make sure na nalagyan ng soldering lead ang buong copper wire para mas mabilis at mas maganda ang pagkakadugtong ng wire. Paalala lang guys, iwasang malanghap ang fumes o usok ng soldering lead dahil nakakasama ito sa kalusugan. This time guys, gagamitan naman natin ng shrinkable tube ang dugtungan o joining ng wires. Ito yung sample guys. Nasa 22 pesos lang yata ang isang metro nito. Nabili ko sa isang electronic store dito sa lugar namin. Bago idugtong ang wires, make sure na nailagay na ang shrinkable tube. Pagkatapos maisulda, huwag muna itong galawin ng ilang segundo. Ito ay para hindi ma-deform o ma-detach ang idinugtong na wire. O ayan, pwede na. Takpan na muna natin guys at siguraduhin na sa gitna ng shrinkable tube yung dugtungan. Painitin na natin guys gamit ang lighter para mag-fit doon sa may joinings. Kung may heat gun or hot air workstation kayo, ay pwede rin yan gamitin. Anong masasabi nyo guys? Isunod na rin nating idugtong yung kabila guys. Sulda na natin. Hindi ko na itwinis ang wires bago isulda dahil napakatibay niya na yan guys. Based sa aking experience, napuputol ang dugtungan doon sa bahaging walang soldering lead. Lalo na yung mga wires na nakakabit sa mga circuit boards. Mas matibay na yan guys kaysa pag-twist ng wires. Takpan na natin guys para matapos na. Painitan na natin guys gamit ng lighter. Tingnan nyo lang baka sumobra, masusunog o mabubutas yung tube. Dapat pantayan guys para iwas bukol. Ilagay na natin ang final cover para mas safe. Siya nga pala guys, kung may nakalimutan ako at may gusto kayong idagdag, just comment down below.
Medyo makapal kasi yung shrinkable tube guys, kaya ganyan medyo matagal. Kung nagustuhan at may natutunan ka sa video ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa marami pang repair videos. Salamat!